So, magandang araw po muli at pinagbabalik sa ating financial education, financial management. Sa ating sharing, disclaimer lang po, ito ay isang sharing lamang, no? This is not a financial advice. So, ating topic ngayon is uh, how to make our money work for us. Ito yung ating parating narinig sa mga kapwa OFWs, sa mga uniform personnel, may mga nasa active military service pa, kahit lumampas na sila ng 20 years, 25 years, nasa 30 years in the service para ay hindi pa nagre-retire, Ito yung ating parating naririnig sa mga tao na nagtatrabaho pa rin at medyo nahihirapan pa. Ano bang isang linya na parating nating naririnig, Dahil sa tayo'y alipin ng salapi, Ito yung minsan, I don't know, is this just a saying, just to make an excuse? Bakit tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho kahit na ayaw nila ang kanilang trabaho? Or napipilitan lamang just for the sake na kailangan kumita, just for the sake na kasi may pangangailangan. But dapat baguhin natin yung itong kaisipan, dapat tayo ay ang pag-iisip natin ay dapat ang pera ay dapat binibigyan natin ng trabaho, Hindi lang tayo ang nagtatrabaho para sa pera. Paano ito na mangyari? Paano ito mangyayari? We keep on saying that saving is important, in fact, saving is very important. Talagang ito ang pinaka-basic na pundasyon ng financial management. Kasi dito natin nade-develop yung disiplina, yung tamang prioritization sa ating mga kinikita, paano natin siya ilalaan o paano natin siya itatabi. So paano natin disiplinahin ang ating sarili na in such a way na meron tayong maitatabi, meron tayong maisusubli, meron tayong something to save, So ito yung pinaka-foundation. Pero dapat hindi tayo tumitigil sa pagsisave. Hindi tayo tumitigil sa pag-impok lamang, paglalagay sa regular bank. Because as we know, napakaliit ng ating nagkikitain ng ating pera. In fact, as time goes by, kakainin lang siya ng inflation. And iba lang gumagamit ng ating pera. Yun ang katotohanan. Pag tinabi natin ang pera natin sa bangko, yung bangko lang ang nakikinabang. This is just a regular savings account. Bangko lang ang makikinabang sa ating mga pera. So this is, ito yung dapat, pag tayo ay natuto na mag-save, we develop that discipline. Dapat magle-level up tayo. Dapat we will make that money, we make out of what we save into a money that will keep on working on us, for us. Ito yung ating dapat na nile-level up. So ito yung dapat natututunan natin as time goes by. So paano ba ito? In investing, in things na papasukin natin dapat yung ating sinave ay aside do sa ating parati natin unahin muna natin yung sinisave natin. Dapat meron tayong emergency fund, 3 to 6 months of our living expenses. Dapat nabubuo natin yun. Pag nabuo na natin yun, bigyan natin ng trabaho yung pera na dapat ito'y tuloy-tuloy na magtatrabaho. It will keep on earning. Yung pera, hindi lang siya tinatago na parang just like an old-fashioned way. Tinatago natin, nilagay natin sa alkansya o sa piggy bank. That's very old-fashioned. So dapat bigyan natin siya ng trabaho. At dito pumapasok, I'm always advocating this to our fellow uniform personnel, lalo na mga active pa. Gamitin natin yung leverage ng mga savings loan association. They are very, very good, vehicle para yung pera na ating tinatabi. Hindi lang siya purely saving, but also investment. This is very, very effective at very exclusive lang sa atin as a uniform personnel, kahit sa mga retired uniform personnel ay ma-enjoy natin itong privilege na ito. At nakakalungkot that uniform personnel are just enjoying or just
having this privilege na makapag-utang, makapag-loan. Doon lang minsan tayo napopokus, same thing, kasi bakit mga ganito ang kaisipan natin? Because we are always inclined into instant gratification, no? Ayaw nating antayin yung 5 taon para mabuo natin yung 100,000 na gusto natin na gamitin, o may bibilhin tayo, no? Gusto natin instantly, dapat just konting pirma-pirma lang, fill up, no? File ng requirements, andyan na agad yung pera. But if we develop this discipline na automatic deductions na natin yung ating mga investments, we will enjoy that, no? Hindi man ngayon, no? Kasi pag nag-uumpisa pa lang tayo, so magbabago yung ating kasi nagpa-deduct tayo ng automatic sa ating mga payslip for our capital contributions, share capitals. At first, no, medyo mahirap, kasi nagbago yung ating capacity to earn, kasi nabawasan yung ating sahod. But no, looking on the brighter side, in the future, 5 years, 10 years from now, doon natin makukuha, doon natin we will reap the harvest, no? Yung sinasabi nilang yung future thinking natin dapat ganun. 5 years, 10 years, no? Kung i-expect pa tayo mas habang buhay natin, 20 years plus. So dapat ganun ang ating pag-iisip. Kasi yung sakripisyo, kasi minsan sa umpisa lang naman pa nag-adjust tayo, no? Lalo na pagka medyo maliit ang ating sinasahod, na medyo mataas na rin ang ating utang, medyo mahirap mag-umpisa, no? Pero pagka nakita natin na lumalaki rin ang ating savings, lalo na pag share capital, so yung mga share capital they are not just savings but they are also investments. So pag nakita natin, and eventually pag tuloy-tuloy na siya, no? Pag nakikita natin, pag nag-generate na siya ng malaki-laking dividendo, yung dividendo na yun ay nire-rotate pa natin, no? Dinadagdag natin doon sa capital, we will enjoy the fruits of our labor, no? Hindi lang siya purely savings. So makikita natin, pag lumaki siya from 100,000 to 500,000, even to 1 million, makikita natin a very significant earning na ma-generate sa mga dividends na yun, could even buy a second-hand car, minsan medyo malaki-laki na, minsan sa isang dividendo lang kaya mo nang bumili ng isang medyo simpleng sasakyan. So ganun ka powerful yung making money working for us, no? Kasi darating panahon, ito yung ating inulit-ulit ko sa mga ating OFWs, darating ang panahon, na tayo ay tatanda, tayo ay mapapagod, no? Tayo ay matatanggal, o tayo magre-retire sa ating trabaho, because that's the reality of life, no? Kung tayo ay umaasa lamang sa ating kakayahan na magtrabaho to earn, it has limitation. Pero pag we will make our money work for us, sinasabi ko, pag nasa mga share capitals yung ating mga savings investment, habang tayo nabubuhay, we will keep on earning. Kahit hindi na natin kaya magtrabaho, kahit hindi na natin kahit ayaw na natin magtrabaho kasi, gusto natin i-enjoy yung rest of our lives, we will enjoy it, aside sa pag tayo nakapag-retire, aside sa ating pension, this money will keep on earning, Marami pang iba, marami pa tayo pwedeng pasukan, Of course, I will always remind everyone na dapat maingat tayo kung saan natin pinapasok yung ating mga pera. Kasi baka mapasok natin scam, sayang yung ating pinaghirapan, no? So we should do our due diligence. Parating sinasabi yan. Do your due diligence. Pag-aralan mabuti kung saan natin pinapasok. At doon naman, I'm always reminding yung mga informed personnel, is mga savings and loan association are always safe, makikita natin lalo ng mga old-timer na sa trade na ito, nakikita natin na matatag at matibay yung foundation nila. So it's up to us, paano natin to how to make our money. This money are
will come from sweat and blood. Totoo naman 'yan, 'di ba? Hindi naman natin 'to, hindi naman binigay lang sa atin ng gobyerno, no? Pinaghirapan naman natin ito. Hindi ito ibang pera na nire-refer natin na nilalagay lang kung saan-saan, no? These are hard-earned money, no? Sweat and blood, no? Minsan nga buhay pa yung ating of course, I'm referring to uniform personnel. No? Same thing sa ating mga OFWs, ano? Dugo, pawis at buhay yung ating ginugol, we spend that sweat and blood in our lives, no? Our youth, ano, sa pag-earn ng pera. Pero pag hindi natin siya binigyan ng trabaho, no, in a way na we invest it, no, in a way na sinesave natin at ilalagay natin sa tamang vehicle, ano, sa stocks ba yan, or sa mutual funds, or sa uniform person, sa savings and loan association, we will keep on working. And working has a limit, ano, sabi ko nga, physical work has a limit, ano, dapat nile-leverage natin. So, dapat ganoon ang ating kaisipan, no, how to make our money work for us. So, ito yung ating dapat yung pinag-aaralan, paano ba natin to bibigyan ng leverage, paano ba natin to bigyan ng assignment, ano, sa uniform service, ano, pag yung isang sundalo o isang pulis o ano pa man yan, pag hindi natin sa binigyan ng trabaho, they will just loiter around, no? Wala silang ginagawa, anong gagawin nila, no? Minsan they will just, inom, ano, papasyal-pasyal, sometimes they will get into trouble. Pero pag yung tao ay alam niya ang kanyang trabaho, will define yung kanyang assignments, will produce, he will be productive. Same thing sa ating mga pera. Pag binigyan natin siya ng trabaho at inilagay natin siya sa tamang vehicle that will keep on earning, so we will enjoy, the fruits, hindi man ngayon, hindi man after 5 years, but in a long term we will enjoy it, at ito yung kagandahan ng pagpaplano, no? Financial planning is long term dapat. Hindi yung next month, 2 months o 3 months from now lang yung ating iniisip, ano? Kasi pag gano'n lang iniisip natin, we will just i-enjoy lang natin yung anong meron tayo. At minsan, anong ginagawa natin, in-advance natin yung ating spending in a way na inuutang natin. So, yun naman ang concept ng pang-utang, di ba? Yung paglo-loan, no? We enjoy now yung ating moment, we enjoy it, no? Ano bibili natin, we enjoy it, no? But we will suffer of paying it for another 5 years. And hindi lang yung pagbabayad, no? Sama na dyan yung interest na binabayaran natin. Pero pag tayo ay nag-save, at tayo ay nag-invest into a dividend paying, just like share capitals and capital contributions, no? Hindi, wala na sang interest, no? Instead, yung interest, or in a way, no, ang kabaligtaran niyan is yung dividend will keep on paying us, no? Will keep on paying us, no? Lalo na pag tayo ay magre-retire na. Pag nagsabay-sabay yung pensions and dividends sa ating mga income, it will surely, give us the freedom to enjoy, the rest of our lives. Bigsi na lang ang buhay. Totoo naman yan, may limit ang buhay. Pero pag tingnan panahon, ugod-ugod na tayo, and yet we keep on working. We keep on striving para lang kumita. Kasi hindi natin binigyan ng trabaho yung mga pera na kinita natin nung tayo ay medyo may kalakasan pa, medyo nasa kabataan pa tayo. And of course, we will suffer as we grow older. So, ito yung tamang reminder lamang na paalala sa mga, lalo na sa mga nagtatrabaho pa, earning bigger income. No? So, dapat hindi lang income yung ating mini-maintain, but, in building something that will keep on earning while habang tayo nagtatrabaho, mas maganda nga, habang tayo nagtatrabaho, meron na tayong binibuild na cash flowing resources. Sinasabi ko parati, dapat marami tayong cash flow, no? Hindi lang tayo umaasa sa trabaho lamang, ano? And of course,
always, pahalagahan natin yung ating trabaho, keep on reminding sa mga uniform personnel, alagaan, mahalin natin yung serbisyo, trabaho, pahalagahan natin. Kasi hindi lang siya, hindi lang siya will keep us, give us income, but, ito yung tutulong sa atin para yung ating sinasabi na mga cash flowing na yun, mabuo rin natin. Kasi pag wala tayong regular na pumapasok, so paano tayo makapag-save, paano tayo makapag-invest kung wala tayong regular na pumapasok. And then eventually, pag nag-shift na yun, pag tayo ay natapos na sa regular working, pag tayo nakapag-retire na, merong sasalo sa atin pag sabay pa yung pension, ito yung mga dividendo at yung mga income na manggagaling sa ating mga investment. It will give us the financial freedom that we keep on emphasizing. Yun ang ating minimiti, yun ang ating pinapangarap sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng mga as much as possible sa members of our family, sa ating mga kaibigan. Ito yung ating dapat na pangarap at minimiti, hindi lang para sa sarili natin. That's why I'm doing this, to advocate, maging financially wise tayo, lalo na yung mga umaasa sa mga OFWs. So dapat yung mga mahal natin sa buhay, ini-educate natin. Dapat pinapadala natin ay pinapahalagahan nila at binibigyan rin nila yung pinapadala na hindi lang dapat kinukonsume. Kasi minsan pinapadala natin, papadala tayo ng 50,000, minsan it's just for consumption. Walang tinatabi, walang sinisave, walang ini-invest. So tayo rin ang nagtatrabaho sa abroad, tayo rin ang nahihirapan, lalo sa mga panahon ngayon. So sana po, meron tayong natutunan, meron tayong kunting insights na nakuha that, we should make our money work for us, para hindi tayo forever na alipin ng salapi, gawin natin. Balik rin natin, dapat yung salapi ay magiging alipin natin, parating ng panahon. So it will take time, hindi naman ito instant, hindi ito siya tutulog ko lang kinabukasan. Yung salapi na ang maging alipin natin. It will take time, and it will take a lot of discipline, a lot of mga realization na as time goes by, matututunan natin. So let's start from savings, and then we will step up into investment. Then eventually, things will go on the right path. Ito yun naman ang ating natutunan kasi through experience. Marami naman tayong papasukin at marami tayong napasok na pumalpak. And then, those things that will teach us a lesson. And ito naman ang pinaka maganda sa buhay. Na minsan pumapalpak tayo. And yet, dapat yung mga kapalpakan na yun will give us lesson. At minsan, medyo mahal na lesson. But lesson pa rin yun na dapat natin matutunan. So, sana po ay may natutunan kayo. Let's try to practice kung ano po din natin gawin to make our money work for us. So, maraming po salamat. God bless us all.